Ako ay buhay dahil kay Kristo. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon at welcome po sa aking channel. Ako po si Marilyn Reyes ng Gospel Search. At kung bago po kayo sa channel na to, huwag pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell so you will be notified every time I uploaded a new video. Atin pong pag-aralan kung bakit ikaw ay buhay at kung ano ang dahilan. Sabi ko sa kanyang mga salita sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Basahin natin sa Tagalog. Pangalawang mga taga-Korinto 5:17, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago." Bakit nga may bago? Dahil may luma. Yung ating mga lumang pagkatao na hindi ka aya-aya, hindi nakakalugod, hindi nakaka-encourage, kundi puno ng kaguluhan, puno ng kahirapan, problema, pag-aalala at kabigatan sa kalooban. Ito yung mga dati nating pagkatao na ayaw na natin balikan. Bakit? Dahil tayo binago na ni Kristo. Ano man ang ating kalalagayan, sino man tayo at ano man ang ating pinanggalingan. Sabi sa ating unang binasa, anyone is in Christ. Anyone, any stage in life. Tayo man ay makasalanan, mahirap, naggaling sa mga karamdaman, o kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay puno ng bisyo, pero dahil sa ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay itinuring na bagong nilalang, bagong pagkatao, bagong buhay, bagong pag-asa na kay Kristo. Yan ang pangako ng Diyos na pwede natin panghawakan habang tayo ay nabubuhay at nakikipag-isa sa ating Diyos na nagbigay sa atin ng panibagong buhay. At nangako sa atin, the old has gone and the new has come. Sino ba yung taong gustong bumalik sa kanyang nakaraan na punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng mga matitinding mga problema o kaya naman karamdaman? Ayaw na natin bumalik doon. Bakit? Alam natin na mahirap. Because the truth our standing before in Christ is dead because of transgression. Sabi po sa Ephesians 2:3-5, "For all of us also live among them at one time, gratifying the craving of our sinful nature, in following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved." Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Dahil sa kanyang biyaya at habag. Dahil dati tayo ay malayo sa kanya, pinagbibigyan lagi natin yung mga naisin ng ating laman, mga makasalanang pagkatao. Pero saan at paano nga ba tayo nakapag-isa kay Kristo para tayo ay mabuhay? Una, kailangan nating may panganak na muli. Sabi po sa Juan 3:3-7, sumagot si Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos." Papaano maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli."
Malinaw na katotohanan na ang isang pagiging bagong nilalang mula kay Kristo ay kailangan na maipanganak na muli sa Espiritu at sa tubig, hindi sa laman. Ano nga ba ang naging kontribusyon ni Kristo sa ating buhay para tayo maipanganak na muli sa Espiritu? Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano tayo nag-umpisang maipanganak na muli? Kailangan natin na sumampalataya kay Jesucristo na siyang nag-alay ng kanyang buhay para tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito nagsisimula ang pagbabago ng ating buhay nung tayo ay nanampalataya na siya ay nag-alay ng buhay para ipakita sa atin na tayo ay mahal niya at ayaw niya tayo mapahamak. Ano ang susi? Manampalataya sa kanya na siya ang daan ng kaligtasan para sa buhay na walang hanggan. Dahil nasusulat sa Juan 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi ba ito sapat para tayo ay manampalataya na siya ang daan ng katotohanan, siya ang daan ng buhay, at ang buhay na ito ay magdudulot sa atin ng buhay na walang hanggan, buhay ng pagbabago, buhay ng kasaganaan na pangako niya sa atin. Ngayon, paano tayo maipapanganak na muli? Una, manampalataya na si Jesus ay Panginoon at siya ang daan ng kaligtasan ng ating buhay. Paano naman natin idideklara ang ating pananampalataya? Sabi sa mga taga-Roma 10:9-10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Ang pangalawang hakbang na ating gagawin ay sa ating pananampalataya, kailangan sabihin natin, kailangan ay ideklara natin mula sa ating puso, ipahayag natin ang ating pananampalataya na si Jesus ay Diyos, si Jesus ang ating tagapagligtas. At kung ikaw ay nanampalataya na siya ang daan ng kaligtasan, ano ang magiging resulta nito sa iyo bilang tumanggap sa Kanya? Sabi sa Juan 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. At dahil ang ating Diyos ay mabuti, kaya ang buhay natin ay nagiging maayos, bunga ng ating pananampalataya kay Kristo. Dahil tayo ay tumanggap sa Kanya at tayo ay nagkaroon ng karapatan na maging anak niya, tagapagmana ng kanyang kayamanan, tagapagmana na kung ano ang meron siya. Kaya nagbabago yung ating buhay, nagkakaroon tayo ng masaganang buhay, puno ng pag-asa. Ano pa ang resulta ng pagiging anak ng Diyos o pakikipag-isa kay Kristo? Sa mga Gawa 16:31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Hindi lang tayo ang nais na magkaroon ng kaligtasan ng ating Panginoon, kundi maging mga mahal natin sa buhay. Kita natin ang kanilang mga kalalagayan at gusto rin natin sila na makalaya. Gusto rin natin sila na makita ang masaganang pamumuhay na pangako ng Diyos bilang tagapagmana ng kanyang kaharian at ng kanyang kayamanan. At dahil mahal natin sila, gusto rin natin na maranasan nila ang buhay na naranasan natin bilang isang binago ni Kristo. Kaya kung itong pagkakataon na maibahagi mo ang mabuting balita na ito, i-share mo lamang ito sa iyong kakilala, sa iyong kamag-anak para maranasan nila ang buhay ng pangako niya. At
buhay na binago na kasama ni Kristo. Sabi sa mga taga Colosas 2:13, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnayan nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Walang ibang nagpapako sa krus para magbayad ng ating mga kasalanan, at alam naman natin na siya ay nabuhay sa ikatlong araw para manumbalik at manatiling buhay na nasa langit. Kaya sa ating pagtatapos, huwag tayong sumuko, never give up. Dahil sabi sa Juan 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So huwag tayong panghinaan ng loob, dahil bagamat tayo nakapag-isa kay Kristo, daranasin pa rin natin ang mga pagsubok, ngunit salamat sa Kanya dahil Siya ang Diyos na nagbigay sa atin ng pangako na tayo ay bibigyan niya tayo ng matagumpay na buhay, dahil siya mismo ay napagtagumpayan niya na ang sanlibutan ito. Kaya ngayong kasama na natin si Kristo, tayo po ay higit pa sa mananagumpay. Kaya ano pang dapat gawin? Huwag kang mag-give up. Never give up. At sa mga taga Roma 8:35 and 37, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. So napakalinaw po na pag hindi tayo sumuko, lagi tayong magtatagumpay, at ano man ang ating danasin, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maging ito man ay kahirapan, maging ito man ay kamatayan, maging ito man ay gutom, sa anumang kadahilanan, hindi tayo i-give up ng ating Panginoon. Kaya never give up. Nawa po ay naging malinaw ang ating pakikipag-isa kay Kristo, at minsan pa po, kung ito po ay nakatulong, ay i-share niyo lamang po ang video ito. Ako po minsan pa si Marilyn Reyes na nagsasabing never give up. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ipindot lamang po ang subscribe button, at lagi pong tandaan na mahal tayo ni Kristo. God bless you.